Amen. Ang ating mga pagpuri sa Diyos ay isang handog na nakakapagpalugod sa Panginoon. Amen. Ang ating mga pagpapahayag, ang ating mga sigaw, ang ating mga pagpalakpak, amen, ay lahat ng ito ay pagpapahayag ng kadakilaan ng Diyos sa atin. Amen. At sa patuloy pa ng gawain na ito, sa pagpapahayag ng mga kasulatan, nandito po si Brother Joseph. Salamat, Pastor, isang pagkakataon muli na pinagkaloob ng Diyos na ang bawat isa ay nasupuan niyang buhay, malakas sa mga katawan. At doon pa lamang, mga kapatid, ay pwede mo nang purihin, sambahin, walatuin ng Diyos sapagkat sa libutan ito, sa mundong ito, mga kapatid, ay parang maraming pwedeng mag-cause ng kapahamakan ng isang tao, mga kapatid. Ngunit salamat sa Diyos at ang kanyang pag-iingat, bagamat tayo po ay maliit lamang, tayo ay ordinaryong mamamayan, ay ang pasalamat natin sa Diyos ay nandoon, mga kapatid. Kaya isang pagpapakababa muli na magbasa na sa araw-araw na ating pamumuhay ay hindi natin nagagawa. Kaya salamat sa liklong ito na makakapagbasa ulit tayo. Ako man din, bihira na rin na makapagbasa. Talagang gusto ko na lang makinig ng makinig. Yun, ikinig ako sa mga kanila doon, Friday, Wednesday. Pero yung bayan na yan, parang nalungkot ako dahil nga parang hindi dito yung tinig na gustong Diyos na marinig. Yung bayan na yun, ang gusto niyang, nais niyang marinig. Amen. Yung sigaw natin. Amen. Wala tayo doon, sila, nandoon, swerte nila, mga kapatid. Pero hindi pa huli ang lahat. Baka sakali, mga kapatid, ibilang din tayo ng Diyos doon. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Praise God. Kaya sa James chapter 2 verse 18, praise God. Oo, sabihin ng isang tao, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong magagawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang hiwalay sa mga gawa, at ako sa pamamagitan ng aking magagawa ay ipakita sa iyo ang aking pananampalataya. Magulo ba? Magulo ano? Hindi, mamaya tutuloy natin yung ito, ikaw ay sumasampalataya, ang Diyos ay iisa. Amen. Period, mga kapatid. Kaya sa libutan ito, sa mundong ito, hindi ko alam kung may nagbarilan na nagtalo na ilan, 10, 2, 3. May nabalitaan na ba kayo? Pero ito, period, isa ang Diyos. Alam nyo, sa lahat ng nakipag-aralan sa akin, hindi ko ginamit ito. Mag-aaway kami. Hindi ko ginamit ito. Hindi, kahit minsan hindi ko ginamit ang verse na ito. Baka sasabihin ko ito sa kanya, baka mag-aaway kami. Kasi nga, ang pinapaniwalaan nila 3, 2. Tapos sasabihin ko to. Tapos sabihin nyo, demonyo ka, ay talagang away kayo, mga kapatid. Mas higit ka sa demonyo ka mo, ay mag-aaway kayo, mga kapatid. Wag. Hindi ko ginagamit ito, mga kapatid. Pero maliwanag. Iisa ang Diyos, mga kapatid. Period. Sinong mas papaniwalaan nyo? Yung tao o yung demonyo? Mga kapatid. Ay, kaya mag-ingat kayo sa verse na ito. Huwag niyong gagamitin yan sa mga sharing nyo. Hindi ko ginamit ito. Subukan nyo, mga sakali. Mga kapatid, verse 20. Natapwat, ibig mo bagang malaman o taong walang kabuluhan na pananampalataya na walang mga gawa ay baog. Yung baog ba hindi nanganganak? Oo. Diba? Pero si Sarah,
parang nabansagang baog, pero sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, sa pananampalataya ni Abraham, nanganak siya, mga kapatid. Kaya, purihin ang Panginoon. 21. Hindi baga ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamagitan ng mga gawa dahil sa kanyang inihain si Isaac na kanyang anak sa ibabaw ng dambana. Kilala na natin ito, mga kapatid. Alam na natin yung pangyayari. Nakikita mo na ang panampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa. Si Abraham ang tinutukoy dito, mga kapatid. At sa pamagitan ng mga gawa ay naging saktal ang pananampalataya. 23. At natupad ang kasulatan na nagsabi at si Abraham ay sumasampalataya sa Diyos. At yaoy ibinilang na katwiran sa kanya at siya'y tinawag na kaibigan ng Diyos. Ano bang gusto nyo, mga kapatid? So yung bang maging kaibigan ng Diyos? Pero mas gusto ko maging anak, Pastor. Romans chapter 9:26. Bayan. Di ba? At magiging anak ng Diyos na nga buhay. Pero kaibigan mo na ngayon, makasakaling tatawid tayo sa panibagong lahi. Doon tayo tatawagin ng anak ng Diyos na buhay. Kaya, ang lahat ng nagsitanggap sa ating Panginoong Jesucristo ay binigyan ng karapatan na maging mga anak. Kaya mas mataas yata yung mga anak ito sa kaibigan. Sa tingin nyo, bahala kayo mga kapatid. Ako gusto kong maging anak. Sapagkat kung anak ka, pag mayaman ang magulang mo, pag nawala yung magulang mo, lahat ng pag-aari ng magulang mo, ipapasa sa'yo. Totoo ba yun? Batas ba yun? Totoo yun, mga kapatid. Kaya mapalad yung mga may magulang na may maraming pag-aari. Talagang mamanahin nila yung kayamanan ng kanilang ama. Dito po, mga kapatid, nabasa ko ito, ay nalungkot po ako, mga kapatid. Nalungkot po ako dahil nga sa mga narinig natin na mga pag-aaral doon, sa tingin ko ilang taon na tayong nananampalataya sa iglesyang ito. May mga iba 40 years, ako man din ay since 80s ay nakilala ko na ang iglesyang ito. No question na po tayo doon. Ibig sabihin, nagtagumpay na tayo hanggang sa ngayon. Palagpakan natin ang Panginoon. Ngayon, sa akin, yung pananampalataya ni Abraham na inutusan siya na pumunta kung saan sumunod po siya. Alam nyo, si Abraham, isa sa tao na naging tao ng Diyos na righteous, matuwid. Kaya ibinibilang tayong binhi ni Abraham, di ba, Pastor? Amen. Sa pamamagitan ni Jesucristo. Ibig sabihin, matuwid din ang gawa natin. Sabi ng Biblia, mga kapatid, Romans chapter 5 verse 19, Englishin mo, Maligidion. For us by one man disobedience. Sino bang tao yun? Ang tinutukoy si Abraham. Tama ba? Si Abraham, si Adan. Na disobedience, ibig sabihin, pagsuway. So by the obedience of one, sino ba yung masunurin? Hindi pasaway? Si Kristo. Many be made righteous. At magiging mga, sabi sa Tagalog, ay magiging mga matuwid. So, ibig sabihin, hindi lang iisa, mga kapatid. Kaya, sila Job, sila Enoch, sila Noah, sila Abraham,
sila, yung mga tao ng Diyos, sa mga nakaraan, righteous sila. Ngayon, sa ating panahon, may matuwid ba? Sa paningin po ng tao, walang matuwid. Sa paningin ng tao, walang matuwid. Pero, sa paningin ng Diyos sa bawat isa sa atin, hindi kaya matuwid. Pastor? Amen. Sapagkat sa panahon ni Kristo, siya man din ay hinusgahan, hinatulan sa death squad. Tama ba yung death squad? Sa cross. Wala siyang kasalanan pero hinatulan pa rin, mga kapatid. Sa tingin ng tao po yun. Iba po kasi ang tingin ng tao at saka iba ang tingin ng Diyos. Hayaan nyo yung tingin ng tao. Sapagkat ang magtutuwid sa atin ay hindi ang tao, kundi ang Diyos. Kagaya ni Abraham, mga kapatid. Dahil sa kanyang pagsunod. Ito na, mga kapatid. Yung pagsunod na sinasabi ko, mga kapatid. Hindi ko alam kung gaano kataas o gaano ang nalaman ninyo sa kasulatan na sinusunod po ninyo, mga kapatid. Sa ating pag-aaral, sa ating ebanghelyo ng pagtakas at ebanghelyo ng paghahanda, pwede nyo bang higitan si Abraham sa kanyang pagsunod na inalay niya yung kanyang kaisa-isang anak na papatay? Pwede nyo bang higitan, mga kapatid? Hindi. Pero pwedeng pantayan, pastor. Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, ang mag-iwan ng asawa, sabi ni Sister Rizalyn, unang pag-asawa, hindi anak. May narinig po ako na question and answer sa yung tinatawag nilang pageant ng mga misis. Misis, hindi miss, di ba mayroon yon yung pageant ng mga misis? Tinanong po yung misis na kung sino ang pipiliin niya, yung anak ba niya o yung asawa niya. Alam niyo kung anong pinili niya? Asawa niya. Bakit? Ang sagot niya, napakaganda. Ito, kung hindi pa ako nagkakamali, itong natandaan ko. Sapagkat sabi niya, yung mga anak ko, binigay ko na ang panahon ko magmula pagkabata hanggang sila'y nakapagtapos ng pag-aaral. Iniwanan nila ako. Pero yung asawa ko hanggang ngayon, nandyan pa rin para sa akin. Ang galing ng sagot niya, mga kapatid. Kaya, ang unang-unang huwag niyong iiwanan, yung asawa, Sister Rizalyn. So, magtakas. Totoo po yun, mga kapatid. Kahit na yung anak na medyo maiwan, mas okay. Diba? Tama ba? Pero ba yun? Hindi natin mapapantayan yung pananampalataya ni Abraham. Literally, hindi naman yung sa panahon na ni Abraham, ganun ang test sa kanya. Pero sa ating panahon, hindi ganun ang testing sa atin. Iwanan mo ang lahat. Pastor, lahat. Anong lahat? Bakit? Mayroon ba kayong iwanan? Wala kang iiwanan eh. Mas maganda yung wala kang iiwanan kaysa yung marami. Kung mayaman ka, ay problema yan. Malaki ang bahay mo, sabihin natin 10 million worth yung bahay mo. Mahirap iwanan yun, mga kapatid. Mahirap iwanan. Anong pananampalataya ang mayroon tayo? Ako sa aking sarili, hindi man kami pare-parehas ng pananampalataya ng mga anak ko, maging ang aking may bahay. Minsan sinasabi ko sa binibiro ko, kung hindi ka sasama, ako pupunta ko doon. Dahil sa pananampalataya na naunawaan ko. Na kagaya ni Abraham, mga kapatid, na wala siyang pag-alilangan na sinunod niya ang pananampalataya niya. Bakit? Ano ba ang pananampalataya, mga kapatid? Yan yung paniniwala mo sa Diyos na kahit anong mangyari, nanampalataya sa Kanya, hindi Kanya pababayaan. Ganun katindi, mga kapatid. Kagaya din ni Abraham.
Hindi siya nagtanong, hindi siya nag-question kasi alam niya na hindi siya pababayaan ng Diyos. Kaya mga kapatid, matagal tayong naglingkod. 40 years, 30 years, 25 years. Ito na yung huling pananampalataya na gaganapin natin, na susundin natin, na gagawin natin. Sayang na yung maraming panahon kung hindi natin gagawin, mga kapatid. Sayang. Sayang yung pamasahe nyo. Sayang yung mga damit nyo sa linggo na sinusuot nyo. Ang ganda pa naman. Tapos biglang sa huling sandali, sa huling panahon, hindi ka mananampalataya sa paghahanda sa isang dako. What's wrong, mga kapatid? Di ba? Kaya, nung nabasa ko ito, nalungkot ako, mga kapatid. Nalulungkot pa ako kasi hindi pa totally na sasabihin ko na kasi time goes by o days goes by, araw-araw na dumarating, nagpapasalamat ako sa Diyos, tayo lahat, dahil may pagkakataon pa, mga kapatid. May pagkakataon pa kung nalaman nyo o naintindihan nyo, naunawaan nyo ang mangyayari ng salita ng Diyos ay magaganap at totoong mangyayari. Natatakot ako, mga kapatid. Hindi para sa akin, sarili. Sapagkat naintindihan ko ang motto ni Pablo. Mabuhay at mabuhay, mabuhay kay Kristo. Huwag kayong mamatay, mga kapatid. Tanggalin nyo na yun. Ang iba-ibahin nyo na. Mabuhay at mabuhay, mabuhay kay Kristo ay pakinabang, mga kapatid. Kaya, yung pananampalataya ni Abraham sa kanyang panahon at pananampalataya natin ngayon, pwedeng mapantayan. Mas mahirap ang gagawin natin, mga kapatid. Mas mahirap. Mas mahirap. Kasi nasa huli na tayo. Ang kaibaan lang sa atin, mga kapatid, ay si Abraham, mayaman siya. Totoo lang, mayaman si Abraham. Tama ba, Pastor? Mayaman si Abraham? Napakayaman ni Abraham. Oo. Noong una, parang nagkakaroon ako ng kalungkutan sa aking sarili na yung may pera. Usap-usapan doon, Pastor, noon. Hindi ko lang kung narinig nyo na sila may pera. Madali silang maghanda, ganito. May mga resources sila. Sila may pera. Alam niyo ba ang sabi ng Biblia, mga kapatid? Kasi yung basahin natin. Kasi yung basahin natin. James chapter taas mo lang sa verse 5. 2:5. Dito rin. Tingnan ninyo, mga minamahal kong kapatid, hindi baga pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan ito upang maging mayayaman sa pananampalataya at mga tagapagmana ng karyang ipinako niya sa mga nagsisiibig sa Kanya? Sinong dukha rito? Wala, di ba? Wala. Sayang ito. Sayang, oh. Sayang. Mahirap ang dukha. Mahirap. May mahirap din tayo. Di, ganun din. Di ba, mga kapatid? Ay, ano? Oh. Karyan. Yung karyan, yan ang hindi ko alam kung sa langit o sa lupa. Pero sa ating pag-aaral, mga kapatid, ay itanggiman natin at hindi may kaharian talagang parating sa atin, mga kapatid. Ngayon, balik tayo. Yung sabi ko na nahirapan yung mahirap na maganda. Hindi po. Para sa akin lang naman ito. Alam nyo, sabi ng Biblia may lupa. Mas nakaka-adjust yung mga mahirap. Pakainin mo ng metal ang mga yan. Kahit na metal, yung mahirap. Buhay yan. Sinong nag-maintenance dito? Alam ko yung may mga pera lang.
At tapos si Pastor, yung walang pera, hindi makabili ng gamot, walang maintenance yan. Eh pagdating ng kabigatian, pag walang maintenance yan, ay Diyos ko. Ewan ko lang kung anong mangyayari dyan, mga kapatid. Eh yung mahirap, na walang maintenance, malakas. Kahit ano na lang, kinakain dyan. Yung bigas, hindi na pinag-uusapan. Para sa akin lang naman yun. Hindi na pinag-uusapan yung bigas. Mayroong saging at saka kamuting baging. Kamuting kahoy, it is parehas din sa bigas. Carbo, tama ba? Yung mga magagaling na mga mag-assistant, alam niya yan. Wala kang bigas. Marami kang tatanim na kamuting kahoy, saging. Buhay. Buhay ang tao. Ang ginagawa nila doon, binibilad nila. Tapos nagiging dry. Tapos iniluluto nila pagdating ng panahon. So, sinubukan ko rin minsan, nandun ako ng 3 araw. Siguro 2 gabi sa pangatlong araw, hindi ko kumain ng kanin. Gulay lang. Sinubukan ko lang yung sarili ko. Gulay, saging. Kasi sa panahon na yun, may maraming saging. Hindi ako kumain ng kanin. Kasi ang kanin, ang sugar, mataas yan. Ang kanin, mas malalayan kaysa sa mga kamuting kahoy at saka mga saging. Papatayin ka ng kanin, yung kanin na kinakain, bubuhayin ka ng saging at saka kamuting kahoy. Sa totoo lang, yun ang reality. Pag-aralan nyo mga kapatid. Kaya, yung pananampalataya nyo nung matagal na, mga kapatid, huwag nyong hayaan na mawala. Narinig ko, hindi ko alam kung sabihin ni Pastor dito mamaya, na naglingkod ka ng 40 years, pagkatapos tinanggap mo ang tanda. Sayang, mga kapatid. Naglingkod ka ng 1 taon, napasama ka sa lugar na yon, swerte ang tawag doon. Swerte ang tawag doon. Yung pamasahe, sabi ko nga, yung pamasahe nyo tuwing linggo, yung mga sapatos nyo bago, yung mga damit mo magiging sayang. Sa huling pananampalataya natin, ano bang pananampalataya natin upang maligtas? Kung nakita nyo si Abraham, maraming halimbawa sa kanyang pananampalataya, napakataas mga kapatid. Dahil sa anong paraan? Dahil sa pagsunod, obedience, mga kapatid. Kung sumunod ka, hindi doon sa nagtuturo, hindi doon kay Pastor Efrain, hindi doon kay Pastor Jimty, kundi sa Diyos, mga kapatid. Hindi sa amin ni Pastor. Kung naintindihan natin, kung nalaman natin ang pananampalataya ni Abraham na kaya niyang ganun na sakripisyo, na iaalay niya yung kanyang kaisa-isang anak na papatayin. Tayo, hindi ganoon. Ang simple lang. Hindi mo kailangan patayin. Iwanan mo lang. Mga kapatid, anong iwanan mo? Lahat. Sabi ng Biblia. Isama mo asawa mo, mga kapatid, para may kagwintuhan ka. Kasi kung mag-isa mo lang, malungkot. Dapat may kagwintuhan ka. Asawa mo, magmula nung napangasawa mo yan, kakwentuhan mo na yan hanggang sa pagtanda mo. Kaaway mo na yan hanggang sa pagtanda mo. Lahat na ng klase ng pag-aaway niyan, nagawa niyo na. Pero kasama mo pa rin siya. Yan ang, kaya mahalaga sa pananampalataya ang kasama mo, huwag mong iwanan. Yun yung sakripisyo na gagawin natin sa panahon natin. Hindi natin kailangan na maglakbay ng milya-milya kagaya nila Abraham. Hindi natin kailangan na tumawid sa ilang ni Moises ng 40 years, mga kapatid. Ang gusto lang ng Diyos, pumunta, iwanan. Kung sino ang dapat iwanan. Isang magandang umaga sa inyong lahat. Purihin ng Panginoon. Salamat sa Diyos sa mga karunungan at sa mga alaman na tumatado sa mga utos. Then, sikapin nating matuto at makaunawa ng maraming mga bagay patungkol sa banal na salita. Okay, matakot mag-isip ng mas malalim na
kapaliwanagan. Ang Biblia ay higit pa sa mga iniisip natin. It has double meaning. Amen? At mas malalim pa kaysa sa mga bagay na naaabot ng tao. Amen? Sabihin na natin, yung tagapagturo na itinalaga sa iglesia nito ay may mas malalim na kaalaman patungkol sa banal na kasulatan. Amen? Ngunit, ang wisdom sa Biblia ay higit pa ron sa kanyang naabot. Siya mismo umaamin. Amen? Marami pa siyang tawag dito. Marami siyang natuklasan pa na mas malalim kaysa sa mga dati na hindi dapat ituro sa pangkalahatan. Doon lang sa mga iilan. Kasi, yun nga, iba-iba tayo ng understanding, iba-iba tayo ng wisdom. At yung malalim na bagay ay hindi mo pwedeng ituro sa mga nag-aaral pa lamang. Amen. At ganoon ang Biblia. Pareho tayo ng binabasa, it is the Bible. Amen. Pareho tayo ng nabasa na verse, pero magkakaiba tayo ng wisdom. Amen. Magkakaiba tayo ng wisdom. Nawa, mayroon tayong iisang pangunawa patungkol sa mga bagay na yun, but the wisdom is different. Mas malalim doon sa mga nakakakilala o nakaka-determine doon sa mga bagay na pinangyay. Sige, ano na lang, mas magiging malalim ang pangunawa mo sa talata na yun kung alam mo ang mga nakasulat sa Old Testament o New Testament. At alam mo rin kung ano ang panukala sa darating. Kaya yung isang talata na yun ay mas magiging malalim. Amen? Kasi kung ang alam lang natin ay patungkol sa New Testament, hindi natin naunawaan ang Old Testament, yung talatang yun ay hanggang dun lang. Pero kung nabasa mo at naunawaan mo ang lahat sa lumang tipan, sa bagong tipan, at sa mga darating na mangyayari, ang lalim, ang lawak, ang taas ng unawa sa mga bagay na iyong nababasa. Amen. Magbasa lang tayo. Darating ang unawa, darating ang kalaman. Kaya, huwag kayong matakot mag-isip ng mas malalim kaysa ron sa mga bagay na doon sa mga bagay na nababasa natin. Amen. At sa mga pakikinig ninyo ay kung sakali man maitutuwid. Kung sumubra kayo ng lalim, maitutuwid sa mga bagay na mga pagpapahayag ng banal na kasulatan. Amen. Puri ng Panginoon. Kaya mabuti ang Diyos. Manahan lang tayo sa pagkatawag na itinawag sa atin ng Panginoon dahil siya ang magsusupply sa atin ng mga kailangan natin. Amen. Kung gusto natin mas makaunawa ng mga malalalim na bagay,
Amen. I recommend magpa-member sila dun sa yung gospel life. Manood kayo. Manood kayo. Amen. Matututo kayo ng maraming kaunawaan at kaalaman. Kung hindi nyo magawang pumunta ron, manood tayo. May pagpapala sa mga bagay na pinapahayag. Amen. Kaya, ito tayo. Amen? Ito tayo ngayon. Sinong magsasabi na nakasumpong tayo ng biyaya sa Diyos? Diba sinasabi ko sa inyo noon, anong isasagot nyo sa kanila? Bakit tayo? Bakit ang iglesia ito? Sagutin nyo lang sila, nakasumpong tayo ng biyaya sa harap ng Diyos. Gaya ni Abraham na nakasumpong ng biyaya sa harap ng Diyos. Amen? Sino ba si Abraham? Ano ang characteristics ni Abraham? Sabi ng Biblia, matuwid. Amen? Sa pagsasaliksik natin, sinasabi natin, masunurin. Amen? Kaya siya nakasumpong ng biyaya sa harap ng Diyos. Ngayon, ang iglesyang ito, generally, ay gayon nga. Amen? Paano natin masasabi? Paano nyo masasabi nakasumpong kayo ng biyaya? Paano nyo masasabi? Matuwid na ba kayo? Generally, the church, it is. Bakit? Si Abraham, kinausap ng Diyos. Dahil nakita siya ng Diyos na matuwid. Nakita siya ng Diyos na masunod. Ang iglesyang ito ay pinagpapahayagan ng Diyos. Amen ba? Ang iglesyang ito ay pinagpapahayagan ng Diyos. Kinakausap ba ng Diyos ang iglesyang ito? Sa mga hiwaga, yun lang mga pamaraan na tayo ay ginagabayan ng Diyos, kinakausap ng Diyos, pitutuwid tayo ng Diyos. Nakasumpong tayo ng biyaya sa harap ng Panginoon. Amen? Matuwid na ba kayo sa harap ng Diyos? Ang church, it is. Individually, yan ang tanongin ninyo sa inyong sarili. Yan ang tanongin ninyo sa inyong sarili. Kaya, maging bahagi tayo ng iglesia. Amen? Na pinangungunahan ng church, kinausap ng Diyos ang iglesia nito sa mga pagpapahayag ng Ebanghelyo, sa mga pagpapahayag ng liwaga, sa mga pagpapahayag ng mga karunungan at kaalaman. Doon natin masasabing namamagitan ng Diyos sa iglesia nito. Walang nakaalam ng lahat ng mga bagay na itinuturo natin, kundi dito lamang. And sabi ko rin noon, hindi namin ito dinakitahi o hindi namin ito dinoktor kasi hindi kami doktor. Hindi rin kami nagtapos ng anumang pag-aaral sa mataas na mga pamantasan. Amen. Hindi rin kami nag-doctorate para pakialaman namin ang Biblia. Hindi kami nag-aaral ng theology na sinasabi nila para pag nakapagtapos ka ron, magaling ka ng mag-preach. Pero tayo ay natuto at tinuruan ng Espiritu ng Panginoon. Amen. At ang mga pagpapahayag na ito ay galing sa Espiritu ng Diyos. Amen. Amen. Kaya, tayo ay binhina ni Abraham. Amen. Sa lahat ng nabautismuhan kay Kristo, ngayon, tayo ba ay magtatagumpay
na maging matuwid sa harap ng Diyos. Ang iglesia sa kabuuan ay inaring gayon ng Diyos. Inaring na ng Diyos. Nangusap na siya, namagitan na siya. Sabi niya kay Abraham, umalis ka dyan, pumunta ka sa lugar na pagdadalan ko sa iyo. Ang iglesia kinausap ng Diyos. Amen. Ang iglesia, kinausap ka ng Diyos. Amen. Tumakas kayo, umalis kayo dyan. At hanggang pagtubayan ng Diyos. Amen. And the purpose is upang magtagumpay, upang maging bayan, at hirangin ng Diyos sa pagpapanibagong langit. Amen. So nandun tayo sa words of God. Nandun tayo. Ang pamamaraan kasi ng Diyos ay hindi nagbabago. Kung paano siya humirat noon hanggang ngayon ay yun pa rin ang pamamaraan ng Diyos. Ang Old Testament ay siyang shadow ng bagong tipan. At tayo ay nakapaloob sa bagong tipan. Amen. The Old Testament is the pattern. Pattern siya kung ano ang kanyang gagawin sa bagong tipan. Amen. At sa mga darating na panahon. Ito, walang babaguhin ng Diyos kung paano siya tumawag, kung paano siya pumili. Amen. At ito ay kanyang mga pamamaraan para tayo ay hirangin ng Diyos ayon sa mga pagpapahayag ng kanyang mga panukala at ng kanyang mga salita. Amen. Walang matuwid, ngunit inari tayo ng Diyos na matuwid. Amen. Ang kabuuan ng iglesia. Ngayon, magtatagumpay tayo kung ibibilang ninyo ang inyong sarili na maging matuwid. Amen. Kaya sikapin natin na maging matuwid sa harap ng Diyos. Huwag sa harap ng tao. Amen. Sa harap ng Diyos. Sa harap ng tao siguro bonus na lang yan. Magiging matuwid tayo sa harap ng tao. Unahin muna natin na tayo ay maging matuwid sa harap ng Diyos. Amen. Sa mga bagay na ito, magtatagumpay tayo kung magiging gaya rin tayo ni Abraham na masunod. Amen. Na maging masunod. Bahagi ito lahat ng ating mga paglilingkod. Tayo ay tinuruan sa banal na kasulatan. Amen. Kaya mo na bang ibigin ang iyong kaway? Kaya mo na bang ibigin ang iyong mga kapatid, lalo na? Amen. Kaya mo na bang pagtiisan ng lahat ng mga kahirapan na ito? Kaya mo na bang iwan ang iyong mga tinatangkilik para sumunod sa Diyos? Tinuruan ba kayo ng ganon? Kaya mo na bang iwan ang lahat ng mga ito para lang sa pagsunod natin sa Panginoon? Andito na tayo sa pagganap ng ating pananampalataya. Ganapin na natin ang ating pananampalataya
na may lubos na pagkakatiwala sa Diyos. Amen? Ito na ang ultimate test of our faith. Ito na. Mamaya. Natin mamaya sa pagkakul. Amen. Puri ng Diyos. Ito na yung ultimate test ng ating pananampalataya. Si Abraham, sinubukan siya sa maraming mga bagay. Sumunod. Sinubukan siya ulit. Ihandog mo ang iyong anak. Nasa Isaac. Sumunod, walang tanong-tanong. Amen. Hindi siya nagreklamo, hindi siya tumanggi. Amen. Bakit si Isaac pa? Di ba? Pangako ng Diyos kay Abraham na sa pamagitan niya lilitaw ang maraming mga bansa. Amen. Panginoon, pwede ba si Sarah na lang? Pero hindi siya tumanggi sa Diyos. May pananampalataya si Abraham na pananampalatayang kaya niyang lagpasan ang lahat ng anumang pagsubok na isusubok sa kanya ng Diyos. Nalampasan niya lahat. Amen. And he was considered a friend of God. Kaibigan ng Diyos. Amen. Tayo mayroon ng nakahandang reward. Amen. Kay Abraham, walang ipinakitang assurance ang Diyos sa kanya. Sumunod ka lang. Amen. At ano ang nangyari? Naging kaibigan siya ng Diyos. Sa atin, manampalataya ka, sumunod ka, ipinakita na sa atin ng Diyos ang magiging reward. Amen. Magiging bayan tayo ng Diyos. Magiging anak tayo ng Diyos. Ipinakita na. Amen. So, ano pa ang magiging kalumpayan natin? Amen? Malulumbay ka na lamang kung hindi ka pa gumagawa. Ganun sana. Ano? O ang kalumbayan nyo, para yung mga hayop. Para yung mga itinanim ko, para yung lupa ko. Amen. Hindi na. Ang magiging kalumbayan natin, hindi pa ako pumikilos. Ganun sana ang maging kalumbayan natin. Amen. Tayo may magsiday mga kapatid. Lumulog tayo sa Diyos at hingin natin ang patuloy na ibuhin tayo ng Diyos. Ang pangaralan tayo ng Panginoon. Lang mas matapang, hindi ko kayang tapangan. Ako ang nasasaktan.
pagpapahayag lang, Panginoon, na inari mong matuwid ang iglesia nito. Ngunit ang tanong, susunod ba kung sino man? O Diyos, hariin mo na maging sisidlan kami ng iyong kapurihan at kalwalhatian. Maging daluyan kami ng iyong pagpapahayag, ng iyong pag-ibig, ng iyong biyaya. At maging ang pagpapahayag mo na may katapangan ay binibilang mong pag-ibig sa amin. Dahil ayaw mo na kami ay mga pahamak at kabilang sa galit. Kundi ang nais mo, Diyos, kami mga ligtas. Padaluyin mo sa amin ang Espiritu, Diyos. Na sa amin ang iyong mga salita ay maging biyaya at pagpapala sa bawat isa, na wala kaming may tanggi at wala kaming paggawa, kundi ang sumunod at ikaw, O Diyos, ay amin. Gawin, Panginoon, sa aming mga buhay. You are our Master. You are our Lord. You are our God. Kaya, Panginoon, pangyarihin mo nawa kung may kabagsikan man ang iyong mga pagpapahayag, kahit sa maamong pagpapahayag, ay tumimo sa kanilang mga kaisipan, sa kanilang mga puso, ang mga salita mo. At kami, Panginoon, ay makaunawa, mag-discern namin, O Diyos, ang mga salita mo. Dahil ikaw, Panginoon, sa amin, ang kumikilos at gumagawa. Hindi na kami sa aming mga sarili, hindi ang pangyarihin namin. Ang mga bagay na itinuro sa amin ng banal na kasulatan upang sa pamumuhay na ito, upang sa mga darating na araw, maging ang kapighatian, maging ang kabagabagan, ay may pamuhay namin ang aming pananampalataya at ang aming mga natutunan upang kami ay magsipagtagumpay. Panginoon, kami, O Diyos, ay tumitiwalang lubos. Ito na, Panginoon, ang iyong mga lingkod na nananabik sa pangako mo na tawagin mo kaming mga anak. Nahihirangin mo kaming bayan,
kami ay magpapahayag ng kaluwalhatian mo at ng iyong mga kagilagilalas na gawa. Kahangahangang kapangyarihan ang iyong ipinangunawa sa amin. Panginoong Jesus, salamat po sa biyaya mo. Salamat po na ipinilang mo kami ayon sa napatunayan namin sa iyong mga salita. Pinipilang mo na kami pag-uwi. Hindi pa man ganap. Kaya nais namin, O Diyos, na maging bahagi ng iglesyang ito at tinuwid ng iyong mga salita. At tinuwid mo, Panginoon, ng iyong Santong Espiritu. Mangyari nawang gayong kami sa iyong harapan. Nasiyasatin mo man kami, ay wala kaming may dahilan. Kundi ang kapurihan mo ang nahahayag at ang kaluwalhatian mo. Panginoon, kami ay lubos sumasampalataya. Palain mo nawa maging sa mga panunood at makikinig ng mga kapatid na malayo sa lugar na ito. Pagpalain mo at pataluyin mo, Diyos. Sa muli inihiling ko, Panginoong Jesus, padaluyin mo ang salita ng karunungan at ang kalamanan sa bawat isa. Upang kami ay hindi mahirapang makatuto at makaunawa. Upang kami, Panginoon, ay makasunod ng ayon sa amin pananampalataya. Panginoong Jesus, sa muli, dinudulog ko ang kabuuan ng samahan ng ito. Pagpalain mo ng iyong mga salita. At papagtagumpayin mo rin ayon sa pagtawag at paghira na iyong tinalaga sa amin. Purihin ko, Diyos, walang tingin. Sa iyong tamis sa pangalan ng Jesus. Amen.